ka beses sa isa ka adlaw. Ikaduha, paggamit sa fluoride toothpaste. Ikatatlo, paglimit sa matamis nga pagkaon kag ilimnon, kag likawan man ang pag-share sang kutsara na ginagamit sang adult sa kabataan. Ikaapat, proteheran ang ngipon sa injury. Kag ikalima, regular nga magbisita sa dentista para magpa-check up. Tandaan gid naton, small habits protect big smiles. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Juman, Leneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN. Paano bala amlikan ang mental health sa tao? Una, mag-set sang boundaries. Balitanaw. The RMN Iloilo Year-End Report. Yari ang nagapangurang nga balita sa bulan sang Abril. Ako, si Radyoman Rodel Fulio Nagado. Abril 1. Sa balita lokal, ipatigayon ang liturgical reception and provision of fee ni Most Reverend Bilyones sa Haro Metropolitan Cathedral nga gintabungan sa mga lideres sa Iloilo. Sa among aktibidad, gipirmahan nga ang kasultanan nga nagabaton sang panibagong nga kasultanan nga ginatag sang Santo Papa bilang Arsobispo sang Haro. I shall always preserve communion with the Catholic Church with great care and fidelity. Ang kabahin sa pagbato ni Most Reverend Bilyones sa iya pag-o nga katungtanan. Sa among manyadlaw, kita salamatan ni outgoing Archbishop Jose Romeo Lasso sa iya katapusan ng misa ang tanan ng mga nagpakibukod sa iya panglakaton bilang panikagtikaanom nga Arsobispo sang Archdiocese sang Haro. Pangamuyuan, palanggaan, sa puntahan ang mga kaparian kasanda nag-aalagad sa katawan kang Diyos. Matapos ang pagretiro ni Lasso, gintawag na ini nga Archbishop Emeritus of Samtang, hugot na ipalitugan ni Congresswoman Jam Barunda, ganda siya nga ipasa ang iya sining statement of asset, liabilities, and net worth or salin bilang pagsabat sa ginpasaka sa iyang reklamo nga unexplained wealth. Kini natapos nag-file sa reklamo batok sa iya si Anay Councilor Laridel Napa ka nagsiling nga ang manggat ni Congresswoman Barunda ang nagsaka sing dako halin sa maluho nga propidad, magkarbo nga mga alahas kag bayo kag isa ka bulletproof na salakyan sa Office of the Ombudsman Bisaya sa Marso 31. Sa negosyo, nagtimbuok sa panibagong record, high ang utang sang Pilipinas. Base sa data nga pagwas ang Bureau of the Treasury, yara sa 16.63 trillion ang utang sa Pilipinas nga nagmarka sang 1.96% nga pagsaka nagikan sa 16.31 trillion sang Enero 2025. Abril 2, sa balita lokal, induso sang pamunuan sa Department of Education o DepEd nga kakason sa pwesto ang kontrobersyal nga DepEd 6 sa Regional Director nga si Ramir Oitico. Sa rekomendasyon ni DepEd Undersecretary Alfredo Cabral sa Human Resource and Organizational Development, iga-pakurabog si Oitico sa Negros Island Region or NIR sa labing madali nga panahon. Sa balita internasyonal, padayon nga nagagsaka ang numero sang Pilipinas. Base sa data nga gipagwa sa Bureau of the Treasury, yara sa 16.63 trillion ang utang sa Pilipinas nga nagmarka sang 1.96% nga pagsaka nagikan sa 16.31 trillion sang Enero 2025. Abril 2. Sa balita lokal, induso sang pamunuan
Sa Department of Education or DepEd nakakason sa pwesto ang kontrobersyal nga DepEd 6 Regional Director nga si Ramir Oitico. Sa rekomendasyon ni DepEd Undersecretary Alfredo Cabral sa Human Resource and Organizational Development, igapahurabog si Oitico sa Negros Island Region for NIR sa labing madali nga panahon. Sa balita internasyonal, padayon nga nagagsaka ang numero sa mga napatay nga individual matapos nga gintayog sang 7.7 magnitude galinog ang Myanmar. Nagdangat sa masubra 2,700 ka mga tao ang ginbawian sang kabuhi kag masubra 4,000 ang pilaso. April 3. Sa balita lokal, patay ang driver LTO6 Director Attorney Gaudiuso Hidospan II matapos gintero sa barangay Ungkados, Pabia, Iloilo. Ang biktima mo si Wilmer Casquiti, Peliaros, legal ang edad, kag tumandog sa Aniway, Iloilo. Samtang ang mga sospek, amo Sanday Gisper Machinal, kag GC Machinal, mga residente sa barangay Altiger, nanakpan ang mga ini sa Sara, Iloilo sa gipatigang nga checkpoint sa barangay Asper. Sa showbiz, imbuyagyag ni Chris Aquino nga na-diagnose siya nga may siyang tanang ka mga autoimmune diseases. Ipagkibahin sang Queen of all media nga nag-suppress siya sang autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, PIPA, systemic sclerosis, scleroderma, lupus, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, polymyositis, kag mixed connected tissue disease. Abril 6. Sa balita nasyonal, imbuyagan ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega Rifip ang pag-ungaset sang makaduludang nga ngalan niya ginaligar na lista bilang recipient sang multi-million peso nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Solo kay Ortega ang Sanday Hadley, Camille C., Fiona Biyong, Fiona Villegas, kag Joel Inangan ang nalista nga ginaligar beneficiaryo sang 500 million nga confidential fund sa OBP. Samtang Sanday Ramites, Erwin Q. Iwan, Ilin Magellan, kag Gary Tanyada ang ginaligar nga nakabaton sang portion sang 112.5 billion nga confidential fund sa DepEd. Sa abuman nga adlaw, nagpaandam si election chairman na George Garcia sa mga political candidates nga likawan ang paggamit sa mga pastos nga tinaga sa tion sang ila pagpangampanya. Kini kasunod sa naging viral nga video ni Peter Senior Pedro Unapia nga nagpare-elect bilang gobernador sa Misamis Oriental kung sa diin nagsiligin nga ang iya sining scholarship ang para lang sa mga babay nga nursing student. Dugang padri ang pag-usar ni Pasig City Congressional candidate Christian Ayan siya sang green joke sa iya kampanya. Kung luya na mga lalaki, tumangon sa pangit na nurse, nausa naman sa puta itong sakit na. Kinang guwapa. Kabahin sang speech ni Governor Pedro Unapia. April 7. Sa balita lokal, inapuwet bilang assistant Secretary for Special Concerns ang Department of Agrarian Reform o DAR ang anay broadcaster niya si Janelle Di Morito. Si Asik Janelle ang anay kilala ng news anchor sa Iloilo ng naging top executive sang duha ka radio network sa Pilipinas. Isa na dari amo ang nanging station manager siya sang RMN Manila. April 8 sa balita lokal. Naglupok ang Bulkan
kanaon kadungan man sang mataas nga heat index. Bangod sini nagdangat sa masubra 200 tanan ka mga eskwelahan sa Western Visayas ang nagsuspender sa face-to-face classes kag nag-ship sa Alternative Delivery Mode or EDM. Pakalita nasyonal, ginako sa isa ka vlogger nga si Vicente Mincalo Peebles, sunanan sa i-affidavit nga si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque ang gipahayag nga utok sa likod sa pagpalaktas sa piki nga pulburon video agud pagwaon nga nagagamit sa illegal na droga si President Ferdinand Bongbong Marcos. Lumalabas na planado